Abiso po sa mga motorista, simula mamayang hating gabi, sarado na ang Ayala Bridge sa Maynila para ito'y kumpunihin. Live ding nakatutok si Pia Arcangel. Pia! Mel, isang buwang palugit lang ang ibinigay ng MMDA at ng lokal na pamahalaan ng Maynila sa DPWH para sa full closure ng Ayala Bridge dito sa Maynila. Kaya mamaya hating gabi, kapag isinara na ito, ay magiging puspusan na ang trabaho ng DPWH para sa retrofitting at para maiangat ang tulay na ito. Kailangang iangat ng halos 1 metro ang lumang Ayala Bridge. Masyado na kasi ito mababa at ilang beses nang nababangga ng mga naglalakihang barge na dumadaan sa ilalim nito. Noong nakaraang taon pa inumpisahan ang pagkukumpuni sa Ayala Bridge at ito na ang huling bahagi ng retrofitting plan. Kanina, ininspeksyon ng MMDA at ilang opisyal ng DPWH ang tulay. Ang commitment sa atin ng DPWH at nung private contractor, bibilisan nila. Sana ito pa rin nila yung 24 hours sila. Kasi marami talaga maaabala. Papasok natin, hindi lang yon, tag-ulan na yon. Nakapaskil na mga traffic advisory sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Nakalatag na rin ang rerouting plan. Para sa northbound vehicles mula sa Romualdez Street kakaliwa sa Ayala Boulevard, kanan sa Taft Avenue at sa kabaybayin ng Quezon o Jones Bridge. Kung galing sa Roas Boulevard o Taft, pwedeng dumaan sa Quezon o Jones Bridge patungong Quezon Boulevard. Para naman sa mga southbound vehicle, mula Magsaysay, Legarda at Lacson, pwedeng dumaan ng Nagtahan o Mabini Bridge, kanan sa Otis at diretso sa UN Avenue. O kaya naman ay dumiretso papuntang Quirino Avenue. Mula naman sa Pikasal, kanan sa Palangka Road, papuntang MacArthur Bridge. Batid ng DPWH na malaking abala ito para sa mga motorista at sa mga taga-Maynila. Ang Hospicio de San Jose halimbawa, magiging parang isla na hindi maaabot ng mga sasakyan. Kaya isang bangkang inilaan para sa kanila para sa maayos na paghatid ng pagkain at iba pang supplies. Yung Ayala Bridge, initially ang plano namin yan, replacement ng bagong tulay. It so happen na yan pala declared National Heritage. So hindi natin pwedeng baguhin. So instead, ginawa natin, i-preserve yung existing structure, i-retrofit siya, i-re-raise siya ng 0.70. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila, pinaghahandaan ng inaasahang mabigat na daloy ng trapiko. Yung mga route na yon are being cleared by the city government to make it wider and available sa mga mapeperwisyo ng pagsasara ng Ayala Bridge. Yung mga kababayan ko, pakikinabangan naman natin ito. Kaya lang, we have to pay the price. Ang maganda lamang ngayon ay itinauno ito ng MMDA, DPWH at City of Manila na walang pasok. Samantala, Mel, sa mga sandali ito, makikita natin sa ating kuha, medyo nagbibigat na ng kaunti ang daloy ng trapiko. Yung nakikita nyo po na hindi hindi pa dumadaan, hindi pa gumagalaw ng mga sasakyan, yan po yung papunta sa JP Laurel at Nagtahan. Yung kabila naman, mas maluwag, ito naman po yung papuntang Intramuros. At paalala muli ng MMDA at ng lokal na pamahalaan ng Maynila, mamayang hating gabi po ang pagsasara nito at dire-diretso na ang kanilang trabaho dito. Although Holy Thursday, Good Friday at Black Saturday ay baka raw magkaroon ng konting pahinga ang DPWH para bigyan daan na rin yung pananampalataya ng mga magtatrabaho rito. Pero gayon man, sinabi nila at tiniyak nila na pagdating ng susunod na buwan ay bubuksan na muli ang northbound lane at pagdating ng Mayo, bubuksan na ang southbound lane dahil target nila ay pagdating ng Hunyo ay bukas na yung Ayala Bridge nang hindi maaberya yung mga estudyante magsisimula na ang pasukan noon. Mel? Maraming salamat sa iyo, Pia Arcangel.